Ayun, so good evening guys. Ngayon po ay Thursday, June 6, 2024. So tama-tama sale sa Shopee, di ba? O sa mga Lazada, yung ating mga online buying. So meron buying kahit papaano dito sa market natin, hopefully. May nag-shopping kanina, so pumitik tayo ng konti o medyo malakas. So nag-up tayo ng 1.06% and then sumampa yung index natin kahit papaano dito sa 6,500. So ito yung, syempre, ito yung nagustuhan natin. Meron siya kahit papano na net foreign buy. So, meron mga binili na stocks yan. So, 37.17 million net foreign buy dito sa market natin. So, mukhang na-establish yung, yung sideways channel natin, which is very, very good. Ayan. So, hopefully, hindi tayo mauntog dito sa MA20 ng index natin. Pero, pansin nyo din, siguro, so, ang dami dito ng stocks na, marami tayong makikita na, pumitik kanina. So, mamaya, silipin natin yan. Ang dami sa mga stocks natin. So ito po yung yung mga trending sa atin and nangunguna pa rin si FCG natin. So meron siyang konting tulak, no. So nag-up siya ng 3.9%. So papunta na siya doon sa mga 8.5 yata yung pinaka-resistance. So meron siya net foreign buy na 7.35 million. May balita ba tayo? Ang alam ko may balita si Union Bank saka si ACE. Meron tayong mga disclosures kanina. So anyway, wala tayong nakita. So price action si FCG. Tapos si Double Dragon natin, ayan. So natuloy yung breakout niya, no? So hindi mo akalain na matutuloy yung breakout niya. Pero puro green kasi yung candle niya from the past few days. Tapos, pero nung nag-uusap tayo kahapon, di ba, sabi natin, mukhang delikado yata yung pogo nito dahil doon sa kay Bamban Mayor natin, di ba, yung napasara doon na pogo natin. Pero anyway, mukhang okay naman yung sentiment sa kanya. Nag-breakout siya na, malakas siya 7.6%. Meron siya net foreign sales 679K. Tapos, ang pinaka-winner, tama ba? Si LBC ang pinaka-winner. Pero anyway, dito sa trending stocks natin, pinaka-winner si Union Bank. So meron na nga siyang stock rights offering and then ngayon biglang upsurge yung yung price action niya. So meron siya mga disclosures kanina, meron yata tayo isang binuksan. Parang acquisition of shares yata yung nakita ko. So 16.95%. So pinitik si Union Bank. Silipin natin kung anong time nag-umpisa to. Kasi noong umaga hindi ko nakikita tong si Union Bank. Nakikita ko noong umaga si Lotto. Medyo tumimbuang yung price action niya. So meron siyang tagatulak 9.31 million. Tapos si ACE natin, so bumalik na 3.05%. Hopefully, yan yung support niya. And then, meron siyang 12.65 million net foreign buy. Si Converge, ayan, kinakain yung mga gains na rin kay Converge. Negative 2.07%, so another red day, pangatlo na yata to. Pero meron siyang 5.38 million net foreign buy. Tapos si Lotto natin, tumembo nga yung price action, negative 2.37%. And then meron siya 628.93K na net foreign sell dito sa market. Pero ako, pinapanood ko yung yung galawan sa US markets, especially si Nvidia. So, nag-up na naman siya kasi ng 5% kagabi. Tapos yung pre-market niya is medyo okay. Okay na naman siya. So, ang daming semicon guys na pumitik. Kasi 'di ba, yung AI 'di ba uso ngayon. So kung ano yung uso, last time crypto ang uso. Pero si crypto nag-breakout din na, 'di ba? Nag 70K kanina na mahigit. So alam ko 70K pa rin naman yung price natin. Okay? So yung balita natin, Thursday ngayon, tapos Friday. Hopefully maganda naman yung closing natin para happy yung weekends natin. Ayan, so disclaimer guys sa mga bago dito sa channel natin as usual. Please don't forget to read po yung ating disclaimer. So sabi natin, yung ating review is for education purposes lang po yan. So wag mong gagamitin ito as a reason para mag-buy, mag-sell or hold ng stocks. May risk po kasi na involved. And as usual, due diligence lang po kung ano yung stocks yung gusto mong bilhin. Tapos dito sa ating Palawi Trader na YouTube channel, subscribe ka lang guys para updated ka sa reviews. Good times or bad times, may review tayo. Basta meron tayong time. And join ka dito sa group naman natin. Kung gusto mo naman ng guide sa trading sa Philippine markets, nakakasama tayo mismo is pwede ka mag-join sa group natin. Okay? So, ayan, naubo tayo. So, doon sa mga nakasubscribe sa atin, please don't forget to read po yung ating, or rather, watch. Watch yung ating dahil kanina ng mani. Ayan. So, medyo yung lalamunan natin. Please don't forget to watch po yung ating trending stocks review.
Mahina yata yung review natin kapon. Company reviews, meron tayong bagong IPO So mamaya basahin natin sa Twitter. Profit or loss, yung mga sample trades, basic indicators, technical analysis. So tama-tama, medyo maganda yung parang reversal, di ba, yung market. Fundamentals, yung mga risk management plus yung ating mga basic na PSC stock market studies man. And then follow po ako dito sa ating Club Trader Crypto ko to. So every weekend sa lang mag-upload dito para mabuhay ulit yung cryptos natin. And so meron tayong isang upload nung isang araw. Subukan natin. Mukhang maganda kasi yung ano yung galaw ng crypto natin ngayon di ba? So 70K. So maraming mga although hindi na ako masyadong ano sa mga yung mga medyo meme coins, di ba? Pero marami pa rin pumipitik. Tapos follow mo po ako dito sa ating Facebook account na Palabi Trader para updated ka sa post or dito po sa ating Facebook page. And check mo na lang po yan. Bodega Pete, yung mga articles natin sa local market, dito sa US, and dito sa cryptos. And tignan natin yung mga na-post natin. Ayan, so sakto, no? Meron tayong summary. Meron ba tayong mga bago na kailangan i-post? Wala na. So marami tayong na-post kanina. So basahin natin. So yung pinaka-summary, ito nga, very good siya kahit pa paano. Kasi kahapon, di ba, laki na naman net sell natin kahapon, di ba, 600 million. Ayan, so may natira na kahit konti. Hopefully, nag-bottom na yung sellers. So meron tayong 37.17 million na net foreign buy, which is very good. So panalo yung services sector, gawa po yan ni ICT kasi nag-up siya ng 1%. Ayan, so hinili niya lahat, no? So yung ibang stocks natin, hindi magano kalaki yung up pala ng ibang stocks, mga big caps. Pero hinatak siya nitong si services. Tapos medyo matamlay dito sa mining sector natin, nag-drop siya ng negative 0.34%. So MRC, may mga kaso-kaso yata dito. Files criminal complaint against officials of Kyocera for alleged fraudulent activities to divest the holding firm of Cebu Property. RCR, so nag-up siya, no? 3.8% sa si Robinson. Meron silang RL Commercial REIT is acquiring 13 malls and office assets worth, laki 33 billion from Robinson's land through stock for asset swap. Ayan. Foreign funds bought BDO, BPI, China Bank, East West, Metrobank, MFC, ASN, AP, ANI, FCG, EPC, GGS, SM, CLI, Robinson, at saka si Globe. Bumalik na sila kay kay SM natin. Tapos ito naman yung mga binenta. Foreign Fund Sold, FGen, Meralco, Manila Water, SCC, CNPF, DNL, AC, Aboites, Alicreats, DD, Cebu, Bloom, Robinsons Retail, at saka si Wilco naman natin. Ayan. So SM, ano bang meron sa kanya? Net income is positive 11%. Ayan. Okay naman. Okay naman pala siya. So bakit umangkado si ICT? Lakas na ito Ayun, 5.13. Is building a new international container terminal in Batangas. Ayan. So kung dito ka nag-invest kay panalo, no? Dito kay ICT natin, diretso yung simula nag-breakout siya dito, hindi na siya nag-retest sa support, malakas. So, congrats po yung mga merong ICT. Libiste, hinantay ko breakout yung yung hawak ko ng ABS-CBN. Nag-up siya ng stake from 8% to 10%. Pero wala, hindi gumalaw si ABS natin. So, stake to 10%. Tignan natin, malay mo para siyang double dragon, di ba? May consolidation sa bandang taas. So, yung galaw natin kanina umaga, marami nga pong blue chips. Yung verde, yung galawan. Ayan, so, puro post tayo kanina. Alter Unique broke ground on Tanay Wind Project. Ayan, so, meron na isang araw pa ito na balita. Pero anyway, medyo delay yung reaction niya. Pero nag-up naman siya for today. So, the board of Robinsons and RLC, yan yun. Moncelo cost in Benguet from DMC property set 6 billion for its Eco Agri Condolel Mountain Resort. Kaya magtatayo siya ng resort. Libiste apps blocked in ABS-CBN. Okay. Tapos, kasi hindi naman umakyat si ABS-CBN, mukhang na price in na. US shares up kagabi. Maganda kasi yung galawan kagabi sa Europe, maganda sa Europe, maganda sa US. So medyo sideways tayo sa Asian. So tinalo natin yung galawan ng US. Ayan, so ito po yung bago nating IPO, si Next Gen. Ayan, basahin natin to. Magkano ba siya? Offer price of malit lang. 1.68 pesos per common share. Ilan ba to?
300 million, ba't ang liit? With over allotment of 45 million. 300 million lang siya, oh. Tama ba? Yung nababasa ko. So, madaling pitikin lang to si Next Gen IPO natin. Ayan, bantayin natin to. So, mukhang pipilikin to. GGS CAPEX may exceed 2023 level at lumabas na rin. Ayan, so ito yung usapan natin kahapon na isa. Bakit sell off yung foreigners? Ayan. So, buy on news naman sila. So, PH inflation rises to 3.9%. 0.1 tumaas siya. 3.8 yata last month, di ba? So, ngayon umakyat siya ng 0.1%. Pero di ba, tingnan mo big deal sa mga stocks natin. Prime Infra Capital new 1 billion waste processing facility in Porac, Pampanga, ABS-CBN at saka si Libiste. Alternergy broke ground sa 112 megawatt Tanay Wind Project. CREC will list on Philippine Stock Exchange offering 2.7. Kailan ba to? Hindi ko na napansin tong sa CREC natin. DNL, ano ba to? Meron siyang dividends, 3%, 3.3%. Ayan. Pwede pa bang humabol dito? Parang meron pa, no? Nvidia, ayan. So ito yung binabantay ko sa US paggabi, pinapanood ko yung mga balita o yung galawan. Hits 1,200 per share. Kasi naungusan niya si Apple natin, di ba? Yung iPhone maker natin. So mas 1 trillion na yata yung nito market capitalization niya. Ayan, so mantakin mo $1,000 per share. Pero pwede ka naman sa mga CFDs, 'di ba? Sa eToro, meron sila mga CFDs o kung meron kang IBKR or ano pa ba? Interactive Brokers, yung pa ba yung mga iba na pwede sa Pilipinas. Pero ako gamit ko is eToro lang. SMPH will interest rates for each peso denominated fixed rate. Medyo mahina pa rin to, no? S&P, so new record highs na naman sila, oh. So grabe dito sa US. New high sila tapos tayo kaka-bounce lang sa support. May inflation, so up siya na 3.9%. Okay, so mataas siya. EBS-CBN pa rin si natin. Libiste, Buyback, Ali, Costco, Aboitiz, Robinsons. ASEAN is looking to raise $6 billion in equity capital over the coming years. Okay, so yun ba yung catalyst natin sa kanya? Bloom, sale of treasury sales, which were granted under the Bloomberry were transferred from treasury to the grantees pursuant to the SIP. Ayan, so mukhang dadami yung shares natin ng Bloom. Robinson, yan yung kanina. CLI set double-digit growth in 2024. May CPI is up nga siya, 3.9%. Ano ba ito? Meta, final thoughts on identity. Disclosure, tapos yung galawan sa US market is, malakas. So, malakas kagabi. Tapos yung representative natin, okay naman siya. Ayan, so sinundan. Sinundan niya yung galaw natin ngayon, di ba? Okay, very good. Ayun guys, so patalastas ulit doon sa mga bago sa channel natin or gusto sumali sa trading group. Always open po yung ating Patreon. So kung gusto mo ng guide sa trading sa Philippine market, sali ka lang po dito sa Patreon channel naman natin. Okay? So tingin tayo dito sa summary ng market natin. Okay, so lumabas na. Sideways. Hindi downward, hopefully hindi kasi hindi pa naman tapos yung cycle niya. Kailangan natin mag-breakout ng MA20. Ayan. So para medyo confirm ng konti sideways, hindi lower highs, di ba? Kasi nagkaroon siya ng konting lower lows dito sa market. So wala pa rin naman yung majority na foreigners, hindi pa rin natin nakikita. Hopefully bukas makita natin kahit 300, 400 million na papasok dito para masabi natin na yun na yung start na reversal ulit natin. So nag-up tayo 1.06%, 37 million net foreign buys, so 6.5K ulit balik yung index. Pero mahina pa rin yung RSI kasi below pa rin naman siya na RSI 50 level. So yung mga nagpapitek sa market, ito nga po si ICT, hindi nag-trending, no? Parang breakout nga siya, 5.6%. Jollibee 2.6. Ayan, medyo pa breakout na yung mga galaw natin. Jollibee, SM, umakyat din. Metrobank, nakabalik na si Metrobank, 1.4. Ito si Ali, yung mga manokis natin, wala, mahina. SMPH, mahina din, 0.74. AC, okay, triple bottom na. 1.36%. PLDT, pataas pa rin naman.
URC 1.39. Gusto mag-breakout ni ni URC. Sino pa ba? Sa mga big caps, Monday 0.19. So yung mga bumagsak sa Converge, ayan, yung isang manokis natin, Converge yung nagpa-drop na market. Okay? So yun po yung mga winner sa big caps. Dito naman sa majority, yung pinaka-trending natin is ito nga si Union Bank. So 16.95 STN, no? Hato yung galaw ni STN, ganda, oh. 10.71% Apollo, nabuhay siya ulit, ah. Okay lang, 300K lang yung volume niya. Double Dragon, ito ng breakout. Obvious, Alter, 7%. Lalaki ng galawan ngayon, ah. Geo, 6% pabalik. FCG, so nag-breakout ulit yan, no? 3.9, GGS, okay, double bottom. 3.74, dami, no? ACE-N, ayan, so nag-form ng support, 3.05%. And the rest, ayan, maraming nag-gain for today's trading natin. So, losers, walang volume to si, Medco. Si Medic pala yung nasa isip ko. Sino pa dito yung may volume na bumagsak? RCI. Okay, so talaga mahina si RCI natin, na nauntog na naman siya, 8.05%. So, kinain din niya yung gains niya kahapon. PSB 2.79. Okay po. So yun po yung mga major movers dito sa markets natin. So silip tayo ng konti sa US market. Ano ba makita natin? Mukhang mapula. Mapula yata dito, ha. So hindi masyadong maganda yata pinapakita. Pero futures ng Nasdaq ay 0.1 naman. Dow futures negative 0.04. S&P is negative 0.0047. European markets, malakas. So baka okay ulit mamaya yung US market natin. Futures pa lang naman yung nakita natin sa kanya. Tapos dito sa bandang Asia is mix. Pero mas marami yung berde. Ayan, so maganda yung trading environment natin for today. So dito sa crypto, ayan, 70K pa rin si Bitcoin natin, 3.8 si Ethereum. BNB, lakas. 700 na, oh. Laki, no? From 500 to 700. So, ano yun? Halos 50% yung inakyat ni BNB. 2 months lang yan, di ba? Nakikita natin dati, 500 yung per BNB. So, yung iba, nangyari dito, hindi ko ma-browse yung sa baba. Okay, so, berde, no? O parang pabagsak lahat yung O pa-red pala, pa-red din yung itsura ng mga charts. Okay po, so yun po yung galawan. Pag-usapan natin yung ating trending stocks. So wala tayong news dito kay FCG, no? Ang nakita ko is si Union Bank. Mamaya balikan natin yan. Okay, so ayan. Kung hindi clear kahapon, yung breakout ni FCG o ng isang araw, ito mas clear na. Ayan, so finally na break natin yung maganda to, na para hopefully may rally ng 2 to 3 days, no. So na break na natin yung matagal na 0.78 na resistance kasi lagi siya nauntog. Tapos ngayon, taas natin ng konti, 0.85. Yung titignan naman natin. Tapos next, after nyan is, so mga dito, no, 0.96. Pero dito muna, huwag muna natin pangunahan si FCG. Kasi minsan may siya, may pullback siya, eh. Gano'ng kalalaki ba yung pag nag-pullback tong si FCG natin? Nagpo-pullback siya ng 6%. Pero yung pinakabuong picture niya, so nag-uptrend siya, no? So hindi pa naman siya kagaya na itong last time na meron siyang pullback. So, ang tanda lang natin, pag nag-pullback to, malakas. Ayan, so hopefully walang lumabas na hammer or inverted doji para makapunta pa tayo dito sa 0.85. Para naman hindi sayang yung hawak natin dito since September last year, di ba? So, okay. Piso dati, di ba? Yung investor nitong si FCG natin. So, tingnan natin kung umabot dyan. Pero maganda yung pinapakita. Okay yung RSI papunta sa overbought, and then okay din yung itsura ng MACD formation. Tapos ngayon, kahit pa paano, meron siyang volume kasi umabot yung traded value niya ng 27.18 million. Meron pa siyang tulak na 7.35 million. Okay, so maganda. 3.9% up si FCG. Tingnan natin kung maganda siguro yung market natin bukas. Wag lang masyadong siguro, no, kasi medyo mataas din yan, eh. Wag lang masyadong mag-overextend.
mag-overextend yung yung price action natin para hindi siya matulad kay Lotto. Medyo batak kasi si Lotto natin eh. Ayan, nauubo ulit tayo. Okay. So, okay. So, antayin na lang natin yung galaw ni FCG. Tapos, next, si Double Dragon. Ayan. So, galing nung tumiming doon sa Investa kasi binabantayan nila to eh. Kaya nag-trending isa yan eh. Double Dragon natin. So, after ng flag formation niya, nag-breakout na rin siya. So, natuloy yung galaw niya dito. Support na natin yan. 11.58. So, next, meron tayo dito sa 13 pesos. Ayan. Hopefully meron, no? Kasi nag-overbought siya eh. So, minsan pag overbought yung stocks natin, lalo na ganito, meron siyang volume talaga eh. Ayan, no? Hindi umalis yung volume niya, no? So, malakas yung sipa, 7.6%. Pero wala siyang foreigners, yung mga locals lang to, no? 679K. So, okay, okay, lahat ng indicators natin. And then, watch out na lang kasi overbought na rin kahit pa paano si Double Dragon natin. So, 13 pesos siguro na yung magdi-decide sa kanya kung nakakaroon siya ulit ng after nan after nun, kung magkakaroon ulit tayo ng consultation dito sa bandang taas. Okay? Next, Union Bank of the Philippines. So, ito kanina yung binabasa natin na disclosures. So, isa lang yung binuksan ko dito kasi ang dami na ito. Ang dami niyan. Pero nakita ko dito, meron siyang acquisition of shares and direct ownership. So, yung mga executives natin. So, bumili siya. Ang dami, oh. So, 37,000 ang binili at 30.57. Ayan. So, yung mga insider natin is namimili. 30.57. Tama ba? Nawawala ako. 30.57 ba? Bottom buyer si Nasera. Ano ba yun? Ito ba yung Ito na ba yung stock rights offering natin sa kanya? Ayan. Pero acquisition nakalagay. So anyway, very good kasi paano siya nakabili ng 30 pesos? Ayan. Nawala siguro ako dito kay Union Bank. So pag-usapan na lang natin yung yung price action po niya. Ayan. So very good. Ito yung support natin na bago. Medyo bumagsak siya ng konti pero normal lang kasi ang lakas naman ng sipa niya, di ba? 16.95%. Meron siya 9 million na net foreign buy. So, swerte, no? Ang dami niyang binibigay na rights offering. Oh. Nakailang beses pala to. Ayun, ang dami, oh. Ayan, may mga adjustment pa siya ng prices niya. Ayan, so very good. So, nakatulong, no? Okay, nakatulong siya. Kasi medyo nag-broken na tayo dito sa support. Worrying na nga itong price niya dito sa 30.96. Okay, so very good. So support natin is 39.3. Ang pinaka-next na resistance which is malapit lang. 44.12. Oh, gusto mo ilagay mo dito sa 48 kapag another 16% si Union Bank natin. Pero parang may kinalaman dito sa mga sa mga stock rights offering niya. Pero payment, ayun nagbayad na sila. May 24 pa, no? Payment date is May 24. Ayan, congrats dun sa mga bumili. So, kasi, ilan ba to? 9,000 shares, one right for every existing 9 point shares. Ayan, so may mga binibigay siya na incentive sa mga holders natin. So, very good. Wala na ako nabasang ibang disclosures pa si Union Bank natin. Ayan. Hopefully, good news yan. Kasi ang tagal na rin, no? Ang tagal na rin na below MA 100. So, good sign na medyo binutas niya yung MA 100. Ayan. So, interesting din itong si Union Bank for the coming few days. Next, ASN. So, may loan siya na gagawin ulit. Pero nag-bottom siya dito. So, nag-retest siya ng support dito sa 4.57. And then, tinulak naman siya pabalik. So meron siyang 12.6 million at foreign buy and 3% yung ginalaw. So tignan natin kung bubuo siya ng bagong trend channel. So talagang kailangan umiwas tayo sa inverted doji. Nagko-cause ng massive na drop ng stocks natin. So ilang percent ba tong drop niya last time? Malaki din
9% din yung drop niya. Pero binabalik na niya. Ayan. So, tignan natin. Kasi nag-bounce siya dito malapit sa RSI 50 level. Medyo bearish pa yung, yung signal natin sa MACD. And then, hindi natin makita yung volume, no? May volume naman siya, 63 million. Pero kumpara kasi sa market cap niya, parang wala, no? Hindi mo siya masyado makita. Ayan. So, nag-double check na siya. So, good. Para maibalik sa trend, kailangan niya mag-form ng additional na para ganyan yung trend natin pag berde ulit bukas. Ayan. Tignan natin kung kaya niya ibalik yan. Pero ngayon, eto muna. From 4.57 hanggang 5.1. Next, Converge. Ayan, nagsawa na yata yung mga investor natin dito. Labasan. Negative 2.07%. Meron naman siya net form by 5 million. Pero nung mga nakaraan, 9 million yata din yung lumabas sa kanya. Okay, so bukas, very interesting na makita bukas kung mag-bounce siya dito para ma-confirm. Kasi yung ginagawa niya, nagko-confirm siya ulit. Nag-confirm siya last time, nag-tick, nag-bounce, and then humina. So, kailangan natin ng additional na green candle para hindi tayo bumalik. Kasi dapat hindi na siya bumalik dito sa loob kasi meron siyang malaking trading channel dito. Pag hindi, ulit ulit tayo dito. Balik ulit tayo dito sa bandang baba. So, siguro significant yung MA20 na support. Hopefully, meron na siyang galaw bukas. And then lastly, si Lotto, kala ko winner na naman to kanina eh. So, nag-profit taking siya. Ano ba nangyari dito? Saglit, may mga disclosures pa dito. ACE, ano ba to? Subscription to common A shares. Ayan, yan yung nakita natin. Tapos tong isa, si Lotto. Ano ba tong disclosure natin? Lotto. Ayan, mayroon siyang acquisition din. May buyers din siya. 4.68 saka 4.77. 4.68. Yan lagay natin support. 4.68 saka 77. Ayan, sakto. So, dito bumili sa support yung mga executives natin. Ayan. Pero kailang medyo nag-profit taking. Laki na rin kasi ng galaw niya. Ayan, ayan halos 30% na siya. Okay. So, ganda sana ng galaw niya, no? So, nag-breakout siya dito, oh. Kailan hindi natuloy. Ayan, nag-resist siya dito sa 5.4. Okay. So, mali mo, meron pa. Tingnan natin. Minsan kasi bumabalik yung mga stocks din naman eh. Ayan. So medyo mahina yung RSI and then okay pa rin naman yung MACD formation natin sa kanya. So kailangan lang mag-bounce siya malapit dito sa MA9 kung babagsak siya kasi medyo yung candle natin eh. Dalawang beses na yan eh. Parang double top yung nangyari sa kanya, di ba? Ibig sabihin may dito, may nambubuhos dito sa 5.47 naman. So drop tayo ngayon ng negative 2.37. Okay? So, yun lang muna yung ating galawan. So, maraming mga stocks na na maganda yung pitik for today's trading. So, siguro kung mabilis kayo kanina, may mga nakita din kayo na setup at the end of the day natin. So, bukas maganda makita net foreign buy naman. Kasi pag wala pa rin yan, hindi tayo makakalis dito sa bandang baba. Okay po. So, yun lang muna yung ating review. As usual, bago tayo mag-close, please don't forget to subscribe sa channel natin. Subscribe ka or join sa trading group. Crypto ko to. So, weekends na lang tayo mag-upload. Tapos, sa Facebook account, Facebook page, Bodega Peak. Follow mo na lang po Twitter and Patreon sa mga gusto ng guys sa trading sa market. Sali lang po kayo dito sa Patreon channel natin. So, yun lang. Maraming salamat. Kita po ulit tayo bukas.